Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Hana, 25 anyos at empleyado sa isang pribadong kumpanya. Napasulat ako sa inyo dahil meron akong pinagdadaanan ngayon. Isang mabigat na pasanin na hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning harapin. Uumpisahan ko ang lahat nung nasa elementarya pa lang ako. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Hindi kami mayaman, pero nakukuha naman namin ang aming mga pangangailangan. Kasama ko noon ang mga magulang ko at ang nakatatanda kong kapatid na si Meryl. Para sa akin, marami man tayong makilala na ibang tao, kaibigan man o kaibigan, iba pa rin kapag meron tayong kapatid na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. At ganun kaming dalawa ng ate ko. 5 taon ang tanda niya sa akin, pero magkasundo kami. Lagi kaming magkasama sa saya, kalungkutan, lalo na sa mga kalokohan. Pinagtatanggol niya ako kapag ako'y napapagalitan. At sinusubukan ko naman siyang pagtakpan kapag may ginagawa siyang labag sa utos ng aming mga magulang. Dali ate, bilisan mo maglakad bago pa magising si mama. Kilala mo naman yun pagtulog, konting ingay, konting kaluskos, nagigising agad. Dalian mo! Oo na nga, ito na nga eh. Pero sigurado ka ba natulog na sila ni Papa? Oo, sigurado ko. Sige na, dali. Dahan-dahan ka lang maglakad ah. Paano tong pinto? Ako na magsasara, maingay ka magsara eh. Bigat masyado ng kamay mo. Grabe ka naman. Totoo kaya? Sa kalawangin na yung bisagra kasalanan ko ba? Hindi, pero bilisan mo nang pumasok sa kwarto natin. Pero mamaya ka na matulog ah. Kwentuhan mo muna ako sa nangyari sa pagkikita niyo ni... Pagkikita nino. Mama! Ma? Ako nga. Sa itsura ninyo parang nakakita kayo ng multo ah. Hindi naman po sa ganun. Bakit po gising pa kayo? Oo nga ma. Gabi na po. Dapat natutulog na Alam po kayo. ko kung anong oras na. Kayong dalawa. Alam niyo ba kung anong oras na? Bakit gising pa kayo? Saka bakit nakabukas yung pinto? Huwag niyong sabihin na galing kayo sa labas. Naku, hindi po. Anong hindi? Hindi po ako lumabas. Si Ate Meryl lang Uy, po. ano ka ba? Bakit mo ako sinumbong? Pahamak ka talaga eh. At saan ka naman ang galing, Meryl? Po, sa ano po? Huwag mo nang subukang magsinungaling kung di lagot ka sa akin. Pati ikaw, Hana. Damay ka na dahil mukhang kasabot ka ng ate mo eh. Naman, wala naman po ako. Ay, manahimik ka nga. Ano, Meryl? Sumagot ka, tinatanong kita. Sorry po ma. Pero ano kasi sa... Ano? Magsalita ka, galing ka ba sa labas o ano? Opo, lumabas nga po ako. At saan ka naman ang galing, Aber? Sa... ano po... Saan? Dali-dalian mo naman sumagot, Meryl. Sa plaza po. Sa plaza? Oras na ng gabi, Meryl, oh. Anong ginawa mo sa plaza? Namasyal lang po. Marami naman pong tao doon eh, kasi may perya ngayon. Sinong diba? kasama mo? Mga kaibigan mo? Opo. Ah, talaga? Sino namang mga kaibigan mo? Ano po? Sabihin mo kung sino, tatawagan ko yung mga magulang. naman. Sabihin mo nga kung sino.
O baka naman hindi mga kaibigan ng kasama mo. Po? Umamin ka na. Sino talaga yung mga kasama mo, ha? Sino? Si... Si Lance po. Lance? Sinong Lance? Boyfriend mo? Hindi po. Manliligaw lang po. Manliligaw? Aba, meron ka na palang manliligaw, ha? Hindi naman po malabo yun, Ma. Lalo na sa high school na si Ate Meryl. Ate, di ba? Hindi kita tinatanong, Hana. Huwag kang sumabad dyan. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Pues hindi ko kailangan ng opinion mo. Meryl, Po. anong ginawa ninyo ng Lance na yun sa plaza? Sigurado ka ba na namasyal lang kayo? Opo, Ma. Namasyal lang talaga kami. Hindi ka niya hinawakan sa kung saan? Sa katawan mo? Hindi naman. Hindi ka rin niya hinalikan? Hindi po, Ma. Sigurado ka? Opo. Eh gaano nakatagal nanliligaw yung lalaking yan sa'yo? 2 linggo na po. 2 linggo na? Tapos wala kang sinasabi sa amin? Umamin ka nga, ha? Ilang beses mo na bang nagawang tumakas sa gabi para makipagkita sa manliligaw mong yan? Ano po? Sumagot ka, Meryl. At wag kang magsisinungaling dahil sinasabi ko sa'yo, ha? Marami akong paraan para malaman ng totoo. Kaya sagutin mo ko, ilang beses ka nang lumalabas-labas sa gabi? Marami na po. Marami? Paanong marami? Ano, gabi-gabi? Ay, Diyos mio, namang bata ka. Kaya pala nakakarinig ako ng mga yabag tuwing gabi. Kala ko kung ano lang kaya binabaliwala ako. Eh buti na lang at naisipan ko ng bumangon, kundi hindi ko na sana kayo mahuhuling dalawa. Eh, hindi ba kabilin-bilinan kung wag na wag muna kayong magpapaligaw? Wala muna yung mga boyfriend na yan. Mag-aral muna kayo. Yun muna ang pagtuunan nyo ng pansin bago yung mga ganyang bagay. Wala naman po kaming ginagawang masama. Kahit na! Mapupusok ang mga kabataan ngayon. Saka anong wala kayong ginagawang masama yung pagtakas mo tuwing gabi para makipagkita dyan sa manliligaw mo. Yang pagsisinungaling mo, hindi mo man lang sinabi na meron ka na palang manliligaw. Di ba masama yan? Pagsuway yan sa utos namin. At ikaw naman, Hana, ha? Sigurado kung alam mo yung gawain ng ate mo pero hindi mo man lang sinumbong sa akin. Huwag mo sabihin kasabot ka ng ate mo sa paggawa niya ng mga kalokohan. Sorry po, Ma. Pero malaki na po si Ate Meryl. Karapatan niya naman po na maging masaya. Anong alam mo sa bagay na yan? Yung bata-bata mo pa rin. Hindi na po ako bata. 12 anyos na po ako. Malapit na nga po ako mag-high school, di ba? Eh para sa amin ng papa ninyo, mga bata pa rin kayo. At ikaw naman, Meryl. Po. Paano na lang kung may nangyari sa'yo dyan sa paglabas-labas mo? Paano kung nadisgrasya ka? O may kumuha sa'yo na kung sino tapos may gawing masama sa'yo? Paano na lang kung yung mismong manliligaw mo ang may masamang balak sa'yo? Baka mamaya isang umaga may magbalita na lang sa amin ng papa ninyo na ano? Ma, kumalma lang po kayo. Wala naman pong nangyari kay ate. Okay po siya, oh. Kumpleto yung mga parte ng katawan niya. Ay, tumigil ka nga, Hana. Palibhasa, wala kang alam sa pagiging magulang kaya madali sa'yo na sabihin ang bagay na yan. Saka, may kasalanan ka pa sa akin, ha? Hindi ko lubos akalain na magagawa mong susulan ng ate mo na gumawa ng mga kalokohang ganyan, ha? Akala niyo kung sino kayong marami ng alam. Ang lakas pa ng loob niyong maglihim sa amin ng papa ninyo. Bakit? Pag may nangyaring masama sa inyo, kanino kayo hihingi ng tulong? Sige nga. Sapat na ba ang mga kaalaman ninyo? May mga sariling pera na ba kayo? Kaya wag na wag kayong aasta na kaya ninyo yung mga sarili ninyo dahil hindi. Hindi nyo pa kaya. Tony, kahit na nagalit sa amin ng husto si Mama, sa loob-loob namin ay masaya naman kami pareho ni Ate Meryl sa aming ginawa. Matigas talaga ang aming mga ulo noon. Pilit naming itinatago ang aming pagiging pasaway. Pero sa totoo lang, magkaiba kami ng personalidad ni Ate Meryl. Ako kasi brusko, kumilos, at halos lahat ng kaibigan ko sa eskwelahan ay puro mga lalaki. Si ate naman, babaeng babae at mahilig magpaganda. Kaya nga first year college pa lang siya, meron na siyang nobyo.
Makalipas kasi ang 1 buwan, ay ibinalita na lang sa akin ni Ate Meryl na sinagot na niya ang manliligaw niyang si Lance. Kung ako ay abala sa mga larong panlalaki, si ate naman ay nakatuon ng isipan sa kanyang nobyo. Siya yung tipong na-in love lang ng 1 beses. Akala mo panghabang buhay na ang pag-iibigan nila ng kanyang boyfriend. Siyempre, ako lang ang nakakaalam na may boyfriend na si Ate Meryl. Kaya sa tuwing lalabas sila ni Lance para mag-date, kunwari ay kaming dalawa ni ate ang magkasama. Kahit ang totoo niyan, iiwan lang ako ni ate sa bahay ng kaibigan ko. Saka susunduin kapag kailangan na naming umuwi ng bahay. Pabor naman sa akin ang sistema namin ni ate. Kasi kahit papaano, nagagawa ko rin ang gusto ko. Hanggang sa isang araw, napansin na lang namin ni Mama na malungkot at matamlay si Ate Meryl. Sa isip ko, baka nag-away sila ni Lance. Kaya naman agad ko siyang kinausap para madamayan ko kung sakali. Ma, bakit wala pa po si Papa? Overtime ang papa ninyo sa trabaho kaya hindi natin siya kasabay sa hapunan ngayon. Kumain na lang kayo ng kumain. Sige na. Okay po. Meryl, anak. Bakit hindi mo yata ginagalaw yung pagkain mo? Ayaw mo ba yung ulam? Masarap naman yan ah. Paborito mo yung sweet and sour na isda, di ba? Opo. Masarap nga ate, kaya kumain ka na. Kundi uubusan kita ng ulam, sige ka. May sakit ka ba ate? Kasi parang ang tamlay mo eh. Oo nga. Ay, parang may sakit ka nga anak. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Wala po akong sakit. Talaga? Pahawak nga ng noo mo. Ma, ayos lang talaga ako. Wala lang po akong ganang kumain. Sigurado ka ba talagang ayos ka lang? Opo. Busog na po ako kaya matutulog na lang po muna ako. Paanong busog eh? Hindi nga niya ginalaw yung pagkain niya. Hana, may alam ka ba sa nangyayari sa ate mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Wag na wag kang magsisinungaling. Wala po ma. Nakakapagtaka lang kasi. May problema ba siya? Dun sa eskwelahan? Sa mga kaibigan niya? O sa kung sinong tao? Wala naman po ma. Wala ba siyang nakikwento sa'yo? Wala po. Imposible. Wala nga po ma. Kung meron naman po, sasabihin ko naman po sa inyo agad. O siya, sige. Kumain ka na. Pagkatapos mo samahan mo ang ate mo sa kwarto at subukan mong alamin kung anong nangyayari sa kanya. Sige po. At ayoko na magsisinungaling o maglilihim, Hana, ha? Opo ma. Mabuti pa, dalian mo ng kumain. Tapos sundan mo yung ate mo. Uy, Ate Meryl, tulog ka na ba? Sabi na, nagtutulog-tulogan ka lang eh. Pero patulog na talaga ako kaso ang ingay mo. Pwede ba manahimik ka na nga dyan? Ay, sorry. Teka, maaga pa. Hindi ka naman natutulog ng ganitong oras, di ba? Oo, pero gusto ko nang matulog kaya wag mo na akong kuluhin. Pwede? Taray mo naman, nagtataka lang naman yung tao. Tsaka si Mama, nagtataka kung anong nangyayari sa'yo. Nag-aalala siya kasi baka napano ka na tapos di mo lang sinasabi. Ala, inaano kita? Wala akong ginawa sa'yo ha. Bakit umiiyak ate? Kasi naman ikaw Dahil ba maingay ako? Sorry na, taka na. Huwag ka na umiyak. Mamaya marinig ka pa ni Mama tapos isipin inaaway kita. Sige na, taka na. Sige na, tatahimik na ako. Hindi naman dahil dun. Kaya ako naiyak. Eh ano ba kasing dahilan? Hana, may problema kasi ako. Problema? Tungkol ba sa eskwelahan yan?
Sana nga tungkol na lang doon, pero hindi. Mas malala pa. Ano ba yun? Medyo kinakabahan ako sa'yo Pero bago ko sabihin, pwede ba mangako ka muna sa akin na hindi mo ko isusumbong kina mama? Ala si ate, ano ba kasi yun? Mangako ka muna. Depende. Sigurado naman ako na na sa galing ng nanay natin, malalaman niya pa rin yung problema mo kahit di ka magsalita. Pag nangyari yun, lagot talaga tayo. Kasalanan ko talaga to eh. Kasalanan ko kung pwede ko lang ibalikan nakaraan. Hindi ko na sana ginawa para hindi na ako namumroblema ng ganito. Medyo naguguluhan na ako sa sinasabi mo, ate. Pwede ba diretsahin mo na lang ako? Ano ba yung sinasabi mong problema mo? Hana, Ano? buntis ako. Anong sinabi mo? Shh, huwag kang sumigaw. Mamaya marinig ka ni mama. Puntahan pa tayo nun dito eh. Sino hindi mapapasigaw? Sige nga. Ate naman, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Baka nagbibiro ka lang Sabihin mo na, promise. Kahit hindi nakakatawa, tatawa ako para... Umiiyak na nga ako't lahat-lahat. Naisip mo pa talaga na nagbibiro ako, ha? Kasi naman, bakit ka nagpabuntis? Hindi ko rin alam. Basta nangyari na lang. Anong basta nangyari? Pwede ba yun? Huwag mo nga akong gawing tanga. Hindi ka mabubuntis kung hindi mo ginusto. Pambihira ka naman, ate. Lagot na talaga tayo nito kay mama. Sinasabi ko sa'yo, ate, hindi natin malilihim ng matagal yung kalagayan mo. Oo, alam ko naman yun. Ano kaya kung sabihin natin ngayon? Hana! Bakit pa natin patatagalin, ate? Halika, sabihin na natin habang wala pa si Papa. Ayoko, natatakot ako. Ate, ngayon na. Ayoko nga. Bukas na lang. Hayaan mo muna ako mag-isip. Kasi Hana, natatakot ako eh. Takot na takot. Baka ito na yung katapusan ko. Pusta ko, kung hindi ako palalayasin, baka tuluyan na akong itakwil ni na mama at papa. Hindi natin malalaman hanggat hindi pa natin ginagawa. Kaya, sige, bukas na bukas din, kausapin na natin si Mama para malaman mo na rin kung anong kailangan mong gawin. Ano ka mo? Mama, ano pong nangyari sa inyo? Nakuha mo pa talagang magtanong? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi mo pinagtapat sa akin na buntis ka. Ang bata-bata mo pa para magkaanak, Meryl. Nag-aaral ka pa nga tapos Sorry po talaga, ma. Hindi ko po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Meron bang nabubuntis na hindi sinadya? Saka ano bang magagawa ng sorry mo nandyan na yan? Teka, at sino nakabuntis sa'yo, ha? Sabihin mo, sino? Yung boyfriend ko po. May boyfriend ka? Meron po, ma. Sorry po. Sino yung boyfriend mo? Yung sinabi mo bang nanliligaw sa'yo noon? Opo. Ay, anak ka naman na! Akala ko tinigilan mo na yung pakikipagkita sa lalaking yon. Hindi pa rin pala. Hoy, Hana. Sigurado ako na alam mo ang pinaggagawa ng ate mo. Pero wala kang sinabi sa amin ng papa ninyo. Sorry po, Ma, pero hindi ko po alam yung pagbubuntis ni ate. Alam mo kayo talagang dalawa, puro sakit ng ulo ang dulot nyo sa amin. Meryl, saan ba nakatira yung boyfriend mo, ha? Sabihin mo sa akin at pupuntahan natin ngayon din. Ma. Kailangan kong makausap yung mga magulang ng lalaking yan. Alam ko nang tatanga-tanga ka, pero kailangan panagutan nila ang nangyari sa'yo. Tony, nagalit sa amin si Mama. At syempre masakit sa loob ko na makitang umiiyak si Mama at ang kapatid ko. Pare-pareho kaming nasaktan sa nangyari.
Oo, biyaya ang pagkakaroon ng anak. Ngunit hindi sa pagkakataong yun kung kailan nag-aaral pa lamang kami ni Ate Meryl. Kasi ano't ano pa man, magbabago na ang buhay ni ate. Marami na siyang hindi magagawa at mababawasan na ang mga oportunidad na maaring dumating sa buhay niya. Kasi syempre, hati na ang kanyang atensyon. Hindi lang sarili niya ang kailangan niyang isipin. Naghintay kami ng 1 linggo bago sabihin kay Papa ang nangyari kay ate. At gaya ng inaasahan namin, sobrang nagalit din si Papa. Gusto niya sanang sugurin si Lance, pero pinigilan lang siya ni Mama. Dismayado talaga si Papa kay Ate Meryl. Tony, nagbago ang aming pamilya dahil sa pagbubuntis ni ate. Hindi na namin magawang maging maingay at masayahin. Kapag nasa hapag, tahimik lang kami at hindi nag-uusap. Aaminin ko, sinisisi ko ang aking sarili sa nangyari kay Ate Meryl. Kung hindi sana ako suwail din, edi sana nagawa ko pang pigilan si ate na gumawa ng mga bagay na tiyak na pagsisisihan niya. Tony, tiyahin lang ni Lance ang nakausap ni Mama tungkol sa kalagayan ni Ate Meryl. Nasa probinsya kasi ang mga magulang ni Lance. Maayos naman ang kanilang pag-uusap. Iisa lang naman ang habol ng mga magulang ko. At yun ay ang panagutan ni Lance, ang batang dinadala ni Ate Meryl. Hindi nila gusto ng kasalan. Ang gusto lang nila ay ang karampatang sustento mula sa pagbubuntis ni ate hanggang sa panganganak at pag-aalaga ng baby. Umuon naman ang tiyahin ni Lance. Kaya lang isang araw, napansin kong balisa na naman si Ate Meryl. Para siyang may gustong sabihin na hindi niya masabi. Kaya naman kinausap ko siya ng masinsinan. Baka kako meron siyang pag-aalinlangan o di naman kaya ay may nararamdaman siyang hindi maganda. Saka inamin sa akin ni Ate Meryl na hiwalay na daw sila ni Lance. Nagkaroon sila ng malaking pagtatalo dahil ayaw daw ni Lance na panagutan ng anak nila. Inakusahan pa ni Lance ng kung ano-ano si ate. Nanggigil talaga ako noon, Tony. Kasi nakakaawa na nga ang kalagayan ng ate ko. Sabay itatapon lang siya ni Lance na parang basura. At dahil tomboy-tomboy nga ako noon, hindi problema sa akin ang manugod ng tao. Agad akong nagpasama kay ate para turuan ng leksyon ang duwag na si Lance. Bayad po, Manong. Salamat. Salamat din po. Saan ba dito yung bahay ng Lance na yan? Uy, sigurado ka ba talaga na kakausapin mo lang si Lance? Pwede ko ba siya suntukin? Kasi kung pwede lang, gagawin ko talaga. Ano naman? Wag na wag mong gagawin ang bagay na yan. Baka lalo lang maging magulo eh. Hindi ko nakasalanan yun, no? Nauna yung boyfriend mong walang binatbat eh. Ako ba yung gustong tumakas sa responsibilidad niya sa anak nyo? Siya naman, di ba? Kaya nga dapat kausapin ko siya ng harap-harapan. Ano na, ituro mo na kung saan nakatira yung lalaking yun. Hey bro, ingat. Buti naman nagpakita ka na sa aking mokong ka. Hoy, Lance! Nakuha mo pang tumawa-tawa dyan, ha? Teka, hintayin mo ako. Pupuntahan kita. Hana, sandali, teka. Ang bilis mo namang wait lang, hintayin mo naman ako. Hoy, Lance! Ano? Ano ginagawa mo rito? Paano mo? Meryl,
Ba't kayo nandito sa bahay namin? Ako ang kausapin mo, sa akin ka tumingin. Tapang nitong kapatid mo ah. Aliit-liit, akala mo sino ah. Sorry, Lance. Masyado kasing pabigla-bigla mag-isip tong si Hana kaya... Ano? Ate, bakit ka nagsasorry sa kanya? Eh di ba siya dapat ang magsorry sa'yo? Hoy Lance, wag mong sabihin sa akin na mas matanda ka sa akin ha. Akala mo yata hindi kita papatulan eh. Wala naman ako sinasabi ah. Pero ano ba kasing ginagawa niyo rito? Nagsumbong lang naman sa akin ng ate ko na plano mo na raw makipaghiwalay sa kanya at ayaw mo raw panagutan ng baby nyo. Gusto ko lang malaman kung totoo yun kaya napasugod kami rito. Ano? Sabihin mo! Ah, yun ba? Oo, totoo yun. Aray ko! Ano? Ba't mo ako sinuntok? Nagtanong ka pa talaga eh, siraulo ka pala eh. Matapos mong buntisin ng ate ko, bigla mo na lang sasabihin na ayaw mo na siyang panagutan. Kapal naman ng pagbumukha mo. Halika, dadagdagan ko kayo. Merin! Di mo naman sinabi na masyado palang violent itong kapatid mo. Hana, parang awa mo na tumigil ka na. Lagutahin ito kay Mama kapag nalaman niya itong ginawa. Bakit ako titigil? Pinaglalaban ko lang naman yung karapatan mo at yung baby sa tiyan mo, di ba? Gusto mo ba na makatakas na lang sa responsibilidad niya sa inyo tong loko-lokong lalaki na to? Tsaka anong pakialam ko kung malaman ni Mama? Buti nga yun para masumbong mo na rin sa kanya yung ginawa sa'yo ng mokong na to. Kaso wag naman ganito. Nakakahiya kasi. Bakit ka mahihiya? Kung may dapat mang mahiya rito, eh yung kumag na yan. O ano? Hindi ka na umimik dyan, no? Akala mo yata porque matangkad ka sa akin, di na ako papatol sa'yo eh. Pwes dyan ka nagkakamali. Hindi ako papayag na maagrabyado ang ate ko. Tony, hindi ako basagulera. Pero kapag kapatid ko na ang inagrabyado, magagawa ko ang kahit ano para maipagtanggol lamang siya. At yun ang eksaktong ginawa ko. Kahit man lang sa suntok, ay maipaghiganti ko si Ate Meryl. Siyempre, pinagbayaran ko rin ang gulong ginawa ko. Napunta kami sa barangay. Pinatawag si Mama at ang tiyahin ni Lance. At kahit sila, nagkaroon din ng kaunting pagtatalo. Hanggang sa kinailangan nilang gumawa ng isang kasulatan. Isang kasunduan kung saan nangangako ang pamilya ni Lance na magbibigay sila ng sustento para sa baby ni Ate Meryl. Doon na nagkaroon ng katahimikan ang aming pamilya. Lumipas ang ilang buwan ay nanganak na rin si Ate Meryl. Pinangalanan naming Sam ang baby boy na isinilang niya. Sa loob ng ilang taon ay muling naging masaya ang aming pamilya. Ang hindi lang namin inasahan ay maagang kukunin sa amin si Papa. 2 taon pa lang si Baby Sam nang mawala ang kanyang lolo. Ginawa namin ang lahat para maging matatag bilang isang pamilya. Lalo na ako kasi kailangan kong alalayan si Mama ngayong wala na si Papa. At syempre, tuloy-tuloy lang ang pagtulong ko kay ate sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kaya lang Tony, hindi pa pala tapos ang mga pagsubok sa aming pamilya. Dahil kalaunan, isa na namang masamang balita ang aking narinig. Ate Meryl, si Hana to. Pasok ako ah. Te, gising ka pa? Oo, gising pa ako. Nakauwi ka na pala. Teka, ginabi ka yata. Oo marami lang akong ginawa sa school. Pero saka na natin pag-usapan yun. Ayos ka lang ba? Nabanggit ni Mama na may sakit ka raw kaya hindi mo rito pinatulog sa kwarto natin yung anak mo. Oo. Anong sakit mo? Nilalagnat ka? Ubo? Sipon? Sana nga. Sana nga ganun na lang. Pero hindi, Hana. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano uumpisahan.
Hindi ko nga masabi kay Mama kaya hinintay talaga kitang dumating eh. 'Di ba? Sa'yo ko lang naman nasasabi ang lahat. Oo. Kaya sabihin mo na, ano bang nangyari? Anong sakit mo? Hana, huwag ka sanang mabibigla. Meron akong cancer. Ano? Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Sana nga biro lang to. Pero hindi, Hana. Paano nangyari yun? Paano biglaan ka na lang nagka-cancer? Tsaka anong klaseng cancer? Breast cancer, stage 2. Kalalabas lang ng resulta ng biopsy ko. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Akala ko ba hindi tayo magtatago ng sikreto sa isa't isa? Pasensya ka na, pero hindi pa kasi talaga ako handa nun eh. Tsaka hindi ko pa alam kung paano sisimulang sabihin sa inyo. Kung paano ko ipapaliwanag. Simula nung naramdaman ko na may bukol ako sa dibdib, sinarili ko lang yung takot at pangamba dahil ayokong mag-alala kayo sa akin. Tsaka hindi pa naman kasi ako sigurado kung ano yung bigla na lang tumubo sa dibdib ko, kaya nga nagpa-doktor na ako. Sabi ko sa sarili ko, wala lang yun. Baka kung ano lang. Kaya nga habang hindi pa lumalabas yung resulta, pinagpatuloy ko lang ang buhay ko. Hindi ko pinahalata sa inyo na may dinadala akong mabigat. Pero ngayon, lumabas na yung resulta. Pinilit kong hindi magpa-apekto pero hindi ko pala kaya. Ate naman eh. Yan yung bagay na hindi mo naman talaga dapat kayaning mag-isa. Cancer na yan eh. Ibang usapan na yan at dapat sabihin mo sa amin para matulungan ka namin. Kaya nga sinabi ko na sa'yo, Hana. Ang totoo, natatakot ako. Natatakot akong mamatay. Sira, hindi ka mamamatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Maliit pa yung anak mo. Huwag ka mag-isip ng negatibo. Hindi nakakatulong yan eh. Hindi ko lang mapigilang mag-isip ng ganun. Dala na rin siguro ng takot, kaya kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Kasi Hana, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nalilito na ako, gulong-gulo na ako, hindi ko alam. Mabuti pa. Kumalma ka muna. Kumalma muna tayo para makapag-isip tayo na maayos. Bakit kasi sa dinami-rami ng masasamang tao na pwede namang magkasakit ng ganyan kabigat? Ikaw pa talaga yung binigyan ng pagsubok na yan. Ang daya-daya naman. Sana sila na lang yung nagkasakit. Sana sila na lang, hindi ikaw. Hana, wala na tayong magagawa. Andito na tong sakit na to. Wala na akong magagawa para alisin to sa katawan ko. Kahit na nakakatakot yung cancer, meron pa rin namang nakakaligtas, di ba? Basta tamang gamutan lang. Basta tutukan lang natin. Sigurado gagaling ka, ate. Sigurado yun. Oo, gagaling pa ako. Ayoko pang mamatay, Hana. Hindi ka mamamatay. Gagaling ka. Sigurado yan, pangako. Saka, hindi ka pa pwedeng mamatay. Marami pa tayong gagawin eh. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag nakagraduate na ako o nakapagtrabaho. Diba? Gagraduate pa ako, ate. A-attend pa kayo ni Mama sa graduation ko, kaya hindi ka pa pwedeng mawala. Ha? Lalabanan natin yung sakit mo. Tatalunin natin yan. Okay? Ate, okay lang ba, ate? Oo, tama ka. Lalabanan natin to. Gagaling ka. Gagaling ako. Dapat kang gumaling, ate. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Hindi pa. Tony, halos
halos gumuho ang mundo ko nang ipagtapat sa akin ni Ate Meryl na may malubha siyang karamdaman. Tamasakit doon, bata pa ang anak niya para mawala ng ina. Matinding takot talaga ang naramdaman ko ng mga panahon na yun. Dahil hindi biro ang pagkakaroon ng cancer. Marami ang pwedeng mangyari. Paano kung hindi makaligtas ang ate ko? Paano kapag nawala siya? Graduating pa lang ako sa kolehiyo noon. Kakayanin ko ba na saluhin ang mga responsibilidad? Isa pa, 2 taon pa lang ang nakalilipas noon mula nang mawala ang aming ama. Kaya ang laking dagok malaman na isa na namang miyembro ng pamilya namin ang nasa bingit ng kamatayan. Tony, hindi ko alam kung bakit binibigyan kami ng mabibigat na pagsubok. Mabuting taon naman kami. Nagsisimba at laging nagdarasal. Pero bakit sa dinami-dami ng masasamang tao sa mundo, bakit kami pa ang kailangan mahirapan ng ganito? Tony, masakit sa loob ng mama namin na malaman na may malubhang karamdaman ng panganay niya. At kagaya ko, sinuportahan ni mama ang pagpapagamot ni ate sa pamamagitan ng pag-ambag ng maliit na halaga na matagal niyang inipon noon. Ako naman ay nag-working student para makatulong din sa mga gastusin. Hindi nagtagal, nakagraduate na ako sa kolehiyo at ginawa ko talaga ang lahat na makakaya ko upang makapaghanap ng trabaho agad para makatulong sa pamilya namin at sa pagpapagamot ni ate. Kaya lang Tony, sa kasamaang palad, naging agresibo ang cancer ni Ate Meryl. Mabilis itong kumalat sa kanyang katawan. Hanggang sa ang doktor na ang nagsabi na ang tanging magagawa na lang ay bigyan ng gamot si ate para mabawasan kahit papaano ang sakit na nararamdaman nito. Ate? Ate Meryl, tulog ka ba? Nandito na ako. Sabi ni Mama, hinahanap mo raw ako kanina pa. May gusto ka raw sabihin sa akin? Ano yon? Nagmadali talaga ako na umuwi para makausap ka. Pasensya ka na kung pinagmadali kita. Pero tingin ko kasi oras na. Oras na para ano? Para maghabilin ako. Ha? Ate naman, wala namang ganyanan. Anong mabilin? Mga anak, pwede ba akong pumasok? Papasok daw si Mama. Ayos lang ba? Para makausap ko na kayo pareho. Ma, pasok kayo, Ma. Ay, si Sam pala, andyan din. Halika rito, Sam. Halika kay tita. Sam, apo, punta ka muna kay tita mo ha. Opo. Sam, anak, magpapakabait ka ha? Magpapakabait ka kina Lola at tita mo. Pag wala na si Mama. Kasi baka hindi na kita mabantayan. Aalis na ako. Pupunta ako sa malayong lugar. Hindi na ako makakabalik. Kaya magpapakabait ka ha? Huwag ka magpapasaway para hindi mapagod sina tita at lola mo sa'yo. Ate, ano ba yung sinasabi mo?
Hindi ka pa mamamatay. Tama ang kapatid mo, nak. Gagaling ka pa kaya... Kaya bakit mo ba sinasabi yung bagay na yan? Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Hindi na ako gagaling. Habang tumatagal, lumalala lang yung sakit ko. Pagod na akong umasa para lang mabigo ulit na magiging maayos pa ako. Ramdam ko na unti-unti nang bumibigay ang katawan ko. Hindi ko lang alam kung kailan. Kaya habang maaga pa, magbibili na ako sa inyo. Ate Meryl naman eh. Meryl, anak. Ma, sorry sa kasalanan ko sa inyo, ha? Sa pagsaway ko sa inyo. Sorry kung hindi ako yung anak na inasahan niyo ni Papa. Alam ko mataas ang pangarap niyo para sa akin. Aminado po ako na wala pa akong kaalam-alam sa pagiging magulang nung dumating si Sam. Pero tinulungan niyo ako. Kinubayan. Inalagaan. Malaki po ang pasasalamat ko sa sakripisyo niyo para sa amin ang anak ko. Siyempre, anak kita. Walang magulang ang makakayang tiisin ang anak niya. Kaya, paulit-ulit ko pa rin nagagawin ang bagay na yun. Aalagaan kita. Kayo ng anak mo hanggang sa huling hiling ako. Salamat po talaga ng marami, Ma. Pasensya na, mukhang hindi na ako makakabawi sa inyo. Ayos lang yun, ha? Ayos lang, anak. Kahit hindi na. Basta gumaling ka lang, anak. Bukal naman sa loob ko ang pagtulong sa inyo. Wala naman akong hinihinging kapalit, kundi ang kaligtasan mo laban sa sakit na yan. Sana nga po, posible yun. Pero sa kondisyon ng katawan ko, mukhang malabo na po na gumaling ako. Kaya pasensya na po talaga. Patawarin niyo ako. Huwag ka nang humingi ng pasensya, ate. Wala ka namang kasalanan eh. Salamat din sa'yo, Hana. Ang laki ng tiwala ko sa'yo. Maswerte akong may kapatid akong tulad mo. Maalalahanin. Responsable. At kahit na ako yung mas matanda sa ating dalawa, ikaw ang nagpakaate. Magkapatid tayo eh. At pinalaki tayo ni na mama at papa para protektahan ang isa't isa. Sigurado naman na kung ako'y nasa posisyon mo, kung ako'y naagrabyado, gagawin mo rin yung ginawa ko eh. Oo naman. Kaya, maraming salamat. Pasensya na, hindi ko na kaya. Kayo nang bahala sa anak ko, ha? Mahalin niyo sana siya. Kaya ng pagmamahal niyo sa akin.
Makalipas ang 3 araw, tuluyan ang bumigay si Ate Meryl. Muli ko na namang naramdaman ang mawala ng mahal sa buhay. At aaminin ko, mas nadagdagan pa ang sakit nung si Ate Meryl na ang nawala sa akin. Dahil hindi ko lang siya basta kapatid. Siya rin ang kaisa-isa kong matalik na kaibigan. Siya ang partner ko sa lahat ng bagay. Pero gaya nung nawala si Papa, hindi rin ako pwedeng magpakalunod sa lungkot. Matanda na si Mama. Samantalang maglilimang taon pa lang ang pamangkin kong si Sam. Sa akin na lang sila nakadepende, kaya hindi ako pwedeng tumigil sa pagkilos para magluksa. 1 linggo lang ang hiningi kong leave sa trabaho. Pagkatapos noon ay nagdoble kayod ako dahil ako na ang may sagot sa aming mga pangangailangan. Kaya lang, Tony, hindi ko alam kung sinumpa ba ako dahil 1 taon mahigit lang pagkatapos mawala ni ate, inatake sa puso si Mama at hindi siya nakaligtas. Sa puntong yon para na akong mababaliw. Kasi bakit ako ang naiwan para panoorin ang unti-unting pagkalagas ng pamilya ko? 3 beses na akong naglilibing ng mahal sa buhay. Kaya sa isip ko noon, sana ako na ang susunod dahil parusa ang maiwang mag-isa. Grabe naman yung mga bayarin namin. Nagsabay-sabay pa talaga. Parang hindi na yata kakayanin ng sweldo ko to Diyos ko. Kanino na naman kaya ako manghihiram nito? Ano yun? Sam? Sam! Anong nangyayari dyan? Anong nangyari? Ano to, Sam? Bakit nagkalat sa sahig yung pagkain mo? Tingnan mo, nabasag na yung plato. Nalaglag mo ba yung kinakainan mo sa sahig? Mama! Mama ko! Nasaan ka na, Mama? Anong nangyayari sa'yo, Sam? Bakit? Sam! Tigilan mo yan! Mauubos na yung mga pinggan at baso natin eh! Mama! Mama ko! Mama ko! Mama! Sam! Sam! Bakit mo hinahanap ang mama mo? Miss ko na siya. Miss ko ng mama ko. Nasaan na ba kasi siya, tita? Hindi na ba talaga siya uuwi? Sina Lola, hindi na ba sila uuwi? Pasensya ka na. Pero hindi na sila uuwi eh. Bakit? Sobrang layo ba nung pinuntahan nila para hindi na sila umuwi? Bakit hindi nila tayo sinama? Bakit nila tayo iniwan? Miss ko na mama ko, tita. Miss ko na rin siya. Sobra. Silang dalawa ng lola mo. Miss ko na sila. Alam mo, kung pwede lang na hindi sila umalis. Kung pwede lang na hindi sila nawala. Kung pwede lang na hindi nila tayo iniwan, pero wala eh. Wala naman tayong magagawa. Hindi na natin sila mapapabalik. Kasi wala na sila. Bakit ganun? Bakit kailangan nilang mawala? Hindi ko rin alam, Sam. Tanong ko rin yan sa mga dasal ko sa Diyos gabi-gabi bago ako matulog. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. O kung meron nga bang laan na sagot sa tanong ko sa kanya. Nalulungkot ako, tita.
Naiingit ako sa mga kaklase ko, merong mama. Kaya hinahanap ko si mama para meron din akong mama. Hindi lang sila. Alam mo, Sam, katulad mo, hinahanap ko rin ang ate ko. Ang hirap. Ang hirap mawala ng kapatid. Para akong masisiraan ng ulo. Alam mo, mahal na mahal ko yung mama mo eh. Indaya lang talaga ng mundo kasi ang aga niyang kinuha sa atin. Pero, alam mo ba, kahit na nawala ng mama mo, kahit na iniwan nila tayo ng lolo't lola mo eh, masaya pa rin ako kasi nandyan ka. Nainiwan ka sa akin ni Ate Meryl para makasama ko sa buhay. Lalo ngayon na tayo na lang dalawa. Hindi ko ba mawawala, tita? Hindi mo ako iiwan tulad ni na mama at lola? Oo, hindi. Hindi pa sa ngayon. Kasi alam ko na kailangan mo pa ako. At kailangan kita para makaya ang lahat. Pangako, Sam. Kahit wala na mama mo, andito lang ako. Hindi mo lang ako tita. Kasi pwede mo rin akong maging mama. Talaga po? Oo naman. Pwede mo akong tawaging mama kung gusto mo. Kasi alam mo, bago nawala yung mama mo, pinangako ko sa kanya na aalagaan kita. Namamahalin at ituturing na parang tunay kong anak. Kaya nga, kahit nakakalungkot yung nangyari, kahit na tayo na lang dalawang magkasama, sana maramdaman mo na hinding-hindi ka nag-iisa, ha? At gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Magsisikap ako. Di ako susuko. Lalaban ako. Gagawin ko ang makakaya ko para sa'yo. Dahil ikaw, Sam, ang inspirasyon ko para magpatuloy. Salamat, tita. Salamat, nandyan ka. Salamat din. Kasi nandyan ka. Salamat kasi meron pa akong rason para mabuhay. Kahit na napakaraming pagsubok na ang ibinigay sa akin. Tony, siguro kung wala si Sam sa buhay ko, baka tuluyan na akong nahulog sa depresyon. Pero si Sam ang nagpaalala sa akin na may dahilan pa para ako'y mabuhay. Nakikita ko kay Sam ang aking buong pamilya. Kuha niya ang mga mata ni Papa, ang kulot ng buhok ni Mama, at ang pag-uugali ng Ate Meryl ko. Siya ang nagtulak sa akin para muling bumangon at maging matatag. Hindi ako nag-iisa. Merong isang maliit na bata na umaasa sa akin. Siya ang aking layunin. At hanggat kailangan niya ako, hindi ako pwedeng mawala sa mundong ito. Tony, alam kong nakakapagod ang mga pangyayari sa buhay ko. Magana nga ang mga mata ko kaiiyak habang isinusulat ko ang liham kong ito. Panalangin ko lang sa Diyos na protektahan niya kami ni Sam. Marami pa akong kailangan gawin para sa aking pamangkin. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Hana. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.